So yun po mga barateros, mga kabiyaya. Eto, panibagong bunyagan na naman tayo. Ay, shoutout sa damit ko na Ripside. Orange yan. Oo. Parang makukulong na ako nito. Ito na ba hudyat ng pagkakulong ni Jay Guevara? Gago! Oo, pero kita niyo no, Ripside Pro. Sa mga gusto pong umorder dyan, ano nyo lang dyan sa mga Lazada, Shopee or sa kanilang website, Ripside Ripside.com kay Mayor Basti Duterte na clothing ito, ganda. Presko sa katawan at na talagang 101% na cotton. Hindi lang bagay sa akin. Gago! Hindi bagay sa yung kulay orange. First time ko po na magsuot ng kulay orange na t-shirt. Dan dahil po sa Ripside at dahil gustong-gusto ko po itong damit na to ni Mayor Basti Duterte dahil feeling ko ay magkamukha kami talaga. Talagang parang pinagbiyak kami ng mangga na dito kapag nasuot-suot ko po yung kulay orange or kulay yung damit na may tatak na Ripside. Thank you Boss Dada. Kay Boss Dada galing to eh. Binili niya ata to at binigay niya sa akin. Hindi ko lang din alam, baka binigay din ni Mayor Basti. Feeling. Ayan, ano nyo na lang kung gusto nyo mag-umorder. Maraming design dyan na napakagaganda. Sadyang ito lang yung nagkasya sa akin kasi 4XL ata to. Kaya ito yung napunta sa akin. Samantala, mapunta na tayo sa ating balita na kung saan Kimbo umamin na at Benny ng Damani. Alilito ako, Benny Damani. Benny Damani at Rasabante ay may ibinulgar. Eto, kaya itong mga to, no? Siyempre, bago natin simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button. At skip ads naman tayo dyan. Yung may mga super thanks dyan, pindutin nyo lang tapos yung join button, pakipindot na lang din. Nakikita nyo yun sa mga YouTube channel ng mga banateros. So ano ba unahin natin? Eto muna tayo. Dito muna tayo sa mga papanoorin natin. Eto, dito muna tayo sa pagladlad ni Benny Damani. Bago tayo mapunta dun sa mga controversial na pinagsasabi nila, ay grabe First time ko lang po makita na isang pastor na gustong maging model ng bench. Gago! First time ko lang po makita ng gano'n na isang pastor, isang bishop ay gustong maging model ng bench. At grabe ang tindi ngayon. Dahil laman ng social media ay puro mga congresswoman at congressman na kung saan-saan ay talagang isiniwalat ang kanilang mga baho. Pero bago pala tayo mapunta muna dito sa video na to, may papakita ako sa inyo. Eto. Asan na yun? Yan. Grabe Kikita nyo ba yan? Grabe. Benny, Abante Footbridge. Gago! Grabe, sa kanya pala to. Pera mo yan? Pera mo ba yan? Grabe, marami pa yan. Ito pa. Saan yan? Hindi yan. At ito pa pala, binati pala siya rito ni BP Sara ng happy birthday. I wish your prosperity, good health, and happiness. Happy BP Sara. Happy si Kong Benny. Nagpatayo pa nga ng bridge niya. So, pera niya kaya to? Baka talaga dahil sobrang yaman ni Ka Benny. Ikaw ba naman kung hindi ka mayaman, magpapatayo ka ba ng sarili mong bridge? Diba? Magpapatayo ka ba ng ganyan? Bilyon or milyon ng gastos dyan. Mayaman din talaga, siguro talaga to, si Kong Benny. May kita nyo, may pangalan Abante Bridge. Wow, paano kapag pag iba na yung congressman, so papalitan na yan. Tatanggalin na ulit yan. So sayang pera dyan. Ang tanong, pera kaya ni Kong Benny yan? Ka Benny, pera mo ba to? Baka mamaya pera din ng taong bayan yan, ha? Naku po, yari tayo dyan.
At samantalang si Stella Kimbo ay nag-ano na to? Nag-this account is private. Oy, bakit kayo nagpa-private ng mga account nyo ngayon? Bakit? Anong nangyari? Ba't kayo mga nagpa-private ng mga account nyo? Oh, grabe naman, nagpa-private. Pati si Kung Benny, nag-private na rin nata ng account eh. O ito, panoorin po natin to. Bilang isang pastor ay tila hindi daw akma ang ganitong imahe ni Congressman Benny Abante. Nakalkal ng mga certified DDS ang tila skandal ni Congressman Benny Abante. Grabe naman yung dila na yan. Ang lupit naman ng dila na yan, no? Ang lupit. Oo, grabe, haba ah. Grabe niya, ang haba niya na. Tsaka ano mukhang matalim ah. Gago! Kaya pala lakas mong umepal ha. Sa mga house hearing ha, ganyan pala dila mo ha. Abante, abay parang may hahalin tulad mo daw itong si Congressman Abante kay Jim Paredes noon. Kung ganito ba naman ang pagmumukha? Parang masusuka ka na lang. Take note mga kasweet, hindi ito AI. Kaya't ang tanong ng mga netizens, pastor ba talaga siya? Kahit pa may nag-lock na ng kanyang profile ng kanyang Facebook account. Bakit naglalak kayo ng mga Facebook account nyo? Anong meron? Ba't kayo naglalak ng mga Facebook account nyo? Why? What do you do that? You eating manner. Gago! Parang Benny, you eating manner. Don't do that. Don't do that to the people. Nagsipag-lock ng mga, nagsipag-private ng mga Facebook account eh, no? Ayun yung mahalongkat yung mga baho nyo? Why? Why? Okay, play. Si Congressman Abante, habay nakagawa pa rin ng paraan. Uy, grabe, may Batman siya, oh. Ang lupit ng Batman niya. Magkano yan? Ang mga netizens na silipin ng Grabe, mano to? Anong klaseng motor to? Ang ganda nito, no? $17,000? Magkano sa peso yun? Magkano yun, guys? Comment nyo nga dyan. kanyang tila lifestyle. Ang yaman. Ang yaman naman pala. Baka naman kung Abante. Oh, may pakasino pa. Samantala, heto pa ang komento ng isang DDS na nagngangalang Jun Abines. Abante, angel or devil? Is Congressman Benny Abante of 6th District of Manila truly a man of God? Or just a devil using God for personal gains? The Filipino public caught his attentions when he arrogantly insulted and inappropriately challenged Congressman Marcoleta during the heated discussion in Congress against VP Sara's confidential fund recently. Congressman Benny Abante claims to be a pastor and wears crucifix in public. But what the Filipino people saw in the video a few days ago is an arrogant man wanting to politically persecute VP Inday Sara and defend the crook leadership of House Speaker Romualdez. So the public was intrigued and started digging about his true identity. Then lo and behold, the man who claims to be a man of God was found not serving his people, nor doing noble things expected of a pastor like himself. What the public found in Congressman... Ito, speaking of pastor, dahil bukod sa hindi ko naintindihan yung comment, dahil puro English, nagpapakatotoo lang ako, ha? Hindi ko masyado naintindihan. Yung iba naintindihan ko, yung iba hindi. English eh. Pero speaking of pastor, ito maraming sikat na mga pastor. So although hindi naman to sikat na pastor si Kabeni the aka Kabeni the Money, parang napaka isa pong kabastusan na isa kang pastor na may mga, kasi alalahanin nyo si Pastor Apollo Sikibuloy ay naparatangan na may langaw sa live ko. Ayop na yan na langaw na to. Nandito na naman si Mike Abe. No, na alam niyo na naparatangan si Pastor na may mga baril. Pero samantalang itong si Kabeni, the Money, may mga post po na may mga baril na bit-bit sa kanyang mga live.
Gago! No, may mga barel na bit-bit po sa kanyang live. Merong pa ganito pa nga yung picture at meron pang yung mahaba. So doon naman, about naman sa barel. Kasi bilang pastor ka, ito yung mga kilalang pastor si Soriano, 'di ba? Si Pastor Apollo Sikibuloy, si Manalo. Never ho nating nakitaan na maghubad at magpakita ng barel at ng bulbul sa social media. Gago! Jay, bakit bulbul, Jay? Ayan kulay puti. Ay. Sorry. Akala ko bulbul. Ay, hindi pala. Bigote, chikilay pala. Gago! No, sorry. Hindi ko alam eh. No? Si Pastor, aminado tayo na isa si Pastor sa pinaka mayaman na may tuturing ng mga pastor. Pero ito yung kayamanan ni Pastor ay pangkalahatan. Sorry, napindot ko lang. Pangkalahatan. Yung nakikita nyong helicopter, mga magagandang sasakyan, lahat po ng ari-arian ni Pastor ay hindi po sa kanya, kundi sa kanilang lahat ng membro ng KOJC. No, para sa kaalaman ho ng lahat, hindi lang po yung kay Pastor, kundi sa lahat po ng member ng KOJC, pati helicopter, private plane, lahat po yun sa kanila, yung para ho yun sa KOJC, para may magamit ho sila. Lahat po yun, pati yung bus, yung mga sasakyan, kung ano yung nakikita nyo sa KOJC na mga kagamitan. Kasi may mga napapanood po kasi ako na mga comment or may nababasa na kami daw ng mga DDS, lalo na daw kaming mga Banateros brothers, sita daw kami ng sita sa mga congressman, at lalo na daw dito kay Pastor Benny, kay Congressman Benny, sita daw kami ng sita ng yaman nito. Sabi, pero daw, yung si Pastor daw, hindi daw namin sinisita. Sabi namin, ba't namin sisitahin? Hindi naman kay Pastor yun. Para yun sa lahat, pangkalahatan po yun. Kung ano yun, nakikita yung karangyaan sa KOJC, pangkalahatan ho yun. Para sa lahat po ng member ng KOJC yun. Hindi lang para kay Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi katulad dito. Eto at kailan nyo nakita si Pastor na nagubad? Kailan nyo nakita si Pastor na bumitbit ng barel? Siguro meron naman ngayon, pero edited na lang. 'Di ba? Maraming edited kay Pastor ngayon eh. Meron pa ngayon sumali sa Kalukalike sa Showtime. Gago! Tawa ko dun sa video na yung hayop na nakakulong na si Pastor sa pagsuko niya sa AFP, sa ISA, pero may nag-audition pa sa Showtime. Okay, ganyan kaloko ang social media ngayon. Ngayon, ito, hindi to may tuturing na AI dahil nakuha mismo ito sa Facebook account ni Benny Abante. Mamaya abangan nyo po, wag po kayong aalis kasi may video po akong ipapanood sa inyo na may inamin itong si Benny Abante, may binulgar. Na hindi natin mapagtanto ng husto na bakit nila pinagkatiwalaan etong mga taon nito na samantalang ito ay convicted. So mamaya po yan. Pati rin po si Kimbo may binulgar din. May inamin na. Gago! Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa lahat po ng mga sikat na mga pastor ay never ho nating napanood or never ho nating nakita na merong mga ganitong pag-aasta ng isang bishop or ng isang pastor. Never ho. Kahit sino po yan, kahit sila Soriano or sila Manalo na isa sa mga pinakasikat ng mga pastor dito sa Pilipinas, never ho natin silang umasta ng katulad nito ni Kabeni. Sa bagay, ayon sa pagre-research ko, yung kanyang Katoliko, sa totoo, medyo hindi popular. May kukonti lang sila. Hindi malaki, hindi katulad ng KOJC na pang buong mundo talaga eh. KOJC, 8 million members, kasama dun yung mga foreigners na mga member nila at yung mga Pilipino. Dito kay Bishop Benny, kay Pastor Benny ay medyo hindi kilala at kukonti lang. Pero labas po yun sa issue. Disclaimer ha.
Gago! Baka ano na naman sabihin nyo, Jiggy, parang dinadamay mo yung Gago! baka yun na naman yung sabihin nyo, mahirap na ha, inunahan ko na kayo. Okay, tuloy. Benny Abante's social media account was the exact opposite. Congressman Abante, Ang haba, puro English. hila po ni Oo, Cafe, tawanan natin. daan, kalamantaga. Ito lang ang taong nagpapatawag ng paggalang pero hindi naman kagalang-galang. Grabe. Nakakahiya, pastor ka pa naman. Pero sukdulan ng pagkabastos at walang modo. Matandang walang pinagkakatandaan. Kadiri. Gago! Samantala ay binigyan naman ng Wait lang, gagayahin ko Kaso wala akong ano rito eh. Ang haba din pala ng dila ko, ngayon ko lang na-realize. Gago! So eto yun maputol na natin yan. Eto yung kay Kabeni. Eto na po yung kay Kabeni na video. Asan na yun? Hanapin natin dito yung kay Kabeni. Eto to. Bali ano ba unahin natin? Yung kay Ted Pailon. Kay Ted Pailon ba? Ito mas maganda siguro. Ay, hindi mamaya na yan. Ito muna. Ito muna. Isang representative Benny Yeah. Ito. Ito yung sa issue ni Kabeni, no? So, mag-reaction tayo, ha? Nagre-reaction lang ako dito, Kabeni, ha? Baka naman maggalit ka. Nagre-reaction lang ako dito kay, dito sa mga vlogger na to. Kay nakalimutan ko, kay third floor. Yan, no? Okay, play. kay Marlon. Okay. Ay tinawag na entitled brat ang isang VP Sara. Bakit? Tinawag daw na entitled brat si BP Sara ni Kabeni. Kabeni, mukhang ikaw po ata yun. Gago! Mukhang namamaliho kayo ng landas. Kayo, hindi ba kayo entitled brat? Hindi, itong matandang ito, kukunin na lang at lalagunin na lang ng lupa. Hindi pa umayos ng kanyang pagdilingkod sa bansa o kung sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na entitled brat, Marlon. Ang lupit kukunin na lang ng lupa. Ayaw pang umayos ng matandang to. Ay, na-high blood. Kabeni, na-high blood mo si madam eh. Ina-high blood mo si madam eh. Okay na okay yung mag-live yan silang dalawa eh. Tapos na-high blood mo, ganun. Na-high blood mo eh. Play. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na 125. 125. Yung 2023 pa to 125 million na kine-question ni Kabeni kay BP Sara. Pero siya mayroong di umano. Mayroong 189 million unknown person and unlocated na PDAP scam. Okay, play. Sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na to, Marlon, nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAP scam kaya. na 189 million naman ang kinasasangkot. Wow, mas malaking di hamak yan sa 125 na hinahanap mo, Manong. Na ginamit niya, tatang. Easy. Ginamit niya, Marlon, sa mga pagpa-fund ng mga fake NGOs, foundation na owned by his pastor naman. At alam mo ba, yung mga sa halagang yan, Marlon, di ba may nabibigyan ng mga ayuda, ng mga assistance, yung mga pinamigay niyang yon unknown persons and unlocated. So, saan napunta ang pera? Bakit niya ginastos pero walang receipt? Apunta sa kotse. Gago! Pwede rin sa mga baril. Pwede rin sa mga sa Blue Submarine 2.7 million. Gago! Pwede naman, madam, madam and sir, third floor. Wawa naman sa inyo si Kabeni. Masyado nyo nang binulgar si Kabeni. Pero wala. Sir and madam, may nanalo na. May nanalo na. Andyan na si yung congressman ng Abra na merong 59 million sa kanyang relo at kanyang bag lamang yun. Paano pa yung mga nakatagong scam or mga kaso nitong mga to, hindi baka sandamakmak yan. Panoorin nyo yun, madam. Okay, tuloy.
Sabi ko, napaka-ipokrito, no? Oh, 189. Kung magtanong ka, wagas, ikaw naman pala may ganyang issue na hindi maipaliwanag at mas malaki pang hindi yamak. Kung ikukumpara ang 189 million sa 125 million pesos, malayong di hamak. Yan, ito ay base naman sa isang article na aking nakita online about him. So, how true this is na hanggang ngayon ay hindi pa ito close? Titingnan natin. Pam, hindi lang yan Itong mga taong to, itong mga buhayan to, may mga axe to grind. Mga buhayan to. Ano lang yan, mga anakis ng mga buhaya. Ang talagang founder ng buhaya, tatlo. Si letter B, si letter R, tsaka si letter Z. Oo. Oh, yan yung pinaka-pinuno ng mga buhaya ngayon. Yan, yung mga alipores lang nila yan, no? Mga kanilang mga ano lang yan, kanilang mga anak-anakan. Kanilang mga aso. Gago! Okay. Kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil karamihan ngayon ng miyembro ng WAD Committee ay mga nasangkot kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila sa narcolis na inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte noong kasagsagan ng giyera laban sa droga. So meron silang panahon ngayon na para gumanti at posible, hindi ko sinasabing totoo agad So ibig sabihin, may mga kamag-anak pala tong sila Benny at yung iba't ibang mga congressman dyan na binulgar ni PRRD ang mga baho na pinaggagawa sa Pilipinas. Gago! Kaya naman pala. So ano to, gantihan na lang ba to? So ibig sabihin, may karapatan na rin palang gumanti si BP Sara pag naging presidente na siya. Ganon ba yun? So, ibig sabihin, may karapatan na pala din si BP Sara na gumanti sa 2028. Dahil alam naman ho natin na si BP Sara na ang magiging presidente sa darating na 2028 election. Okay, tuloy. Posible na ang nagdidikta sa kanila maliban yung Panginoon nila sa Kongreso at sa Palasyo ng Malacanang, ang nagdidikta rin sa kanila at nagpopondo ay ang sindikato mismo ng droga. Walang Ako po. Alam nyo tama yung sinabi ni Sir may posibilidad yun na ang nag-ano sa kanila ay sindikato dahil alalahan ninyo, first time ever in history to the Philippines na kauna-unahan pong nangyari sa Pilipinas na ang gobyerno ay kinakampihan ng mga namatay na mga drug lord. Gago! Mga namatay na mga namatay dahil sa droga. First time lang po yan. Pero biruin nyo sa dinami-daming kaso ngayon sa Pilipinas, sa dinami-daming dapat kaharapin ng mga problema ng mga congressman, senator, at kung ano-ano pa, ay ang inaatupag nila ay yung about sa paglabag daw di umano ni PRRD sa human rights na mga namatay dahil sa droga. Pero hindi nila naisip yung mga sinirang buhay ng mga hayop na yan, yung mga sinirang buhay ng mga hayop na yan, ng mga kapwa natin Pilipino. Saan ka ho nakakita ngayon? Ngayon lang ho yan nangyari sa Pilipinas natin, sa bansa natin. No, ngayon lang ho nangyari sa bansa natin na may gobyerno na kinakampihan pa or mas gusto pang bigyan ng ustisya yung pagkamatay ng mga sindikato, ng mga halangang bituka. Oh, ganun ho yun, no? Kaya may etong sinasabi dito ni Sir, may posibilidad nga. iba kundi ang mafia. Oh, mafia. Oh, eto pa, meron pa is dito. Meron pa si Benny. Marami ang Benny. Kamusta ka na? Gago! Matagal na kitang pinapanood, nakikita. Oh, eto pa, Last Wait lang Eto kasi dito ikukuwento ko lang sa inyo ng saglitan. Etong sa video na to. Dito ko napagtanto na isang convicted, isang nahatulan na convicted child abuser
na mas pinaniwalaan mo kaysa sa ating vice presidente? No? So dito, sabi kasi dito ni Kabeni ay ang nagsimula ng pag-usig sa budget sa OBP budget or sa kay BP Sara ay etong Makabayan Block sa pangunguna ni Franz Castro Lipad. Gago! O eto po, panoorin natin. Sinabi po ni Kong Akop na siya mismo inaamin niya na before, tahimik po kayo sa isyong ito. Yan ang ibinabato ngayon ng ibang mga netizens natin. Hanggang ngayon, nababasa ko sa mga comment section. Ang sinasabi nila, bakit ngayon lang nag-iimbestiga? Ang tagal na daw po nitong nangyayari. Kayo po ba aminado rin na nung panahon na nakaupo pa si Digong, Pangulong Digong, dating Pangulong Digong, tahimik po kayo sa isyong ito? Yes, may mga ako sinasabi sa media pero hindi kami nag-iimbestiga. At that time, hindi ako ang chairman ng Committee on Human Rights. Opo. At Hindi ngayon... ako. I was deputy speaker at that time. Hindi ako member ng Committee on Human Rights, no? Pero nag-imbestiga ngayon because, number one, nag-file ng resolution. Ang Sino nag-file ng resolution? Makabayan Block to investigate. Ang Makabayan Block daw. So ibig sabihin dito parang nagturo na si Kabeni. Okay, kasi baka masabon siya ni Pylon ni Ted Pylon tsaka ni DJ Chacha. Okay, play. Number two, nag-privilege speech si Congresswoman Castro tungkol doon. Na nga masakit doon, Kabeni. Convicted na nga si Franz Castro, pinaniwalaan nyo pa. Gago! Alam nyo naman na simulat sa pool, kontra yan sa gobyerno. Yung masakit doon, Kabeni, sa totoo lang, bukod dun sa wala na kaming wag na natin pag-usapan yung about sa mga yaman mo, dun sa mga relo mo na nagmamahalan. Pag-usapan na lang natin dito na ayaw nyo, na lagi mo sinasabi na kaya nyo lang yung ginagawa is para sa bayan, para sa mga Pilipino. Dahil para malaman ng bawat Pilipino kung saan nagagastos ang pera ng bayan. So ngayon, isang convicted na hanggang ngayon na sobrang takang-taka kami na bakit nakaupo pa yan dyan, na bakit hindi yan natatanggal sa pagiging congresswoman or sa pagiging representative. Nabuo ko yun, nabubulol ako doon, nabuo ko ngayon sa sobrang gigil ko kay Franz Castro. Diba? Bakit kailangan pang paniwalaan at bakit kailangan nyo pang konsintihin? Diba? Okay, play. Sa mga human rights violations. So wala pong pwedeng gawin ang committee ko kundi talagang imbestigahan po ito. Ano walang pwedeng gawin? Pwedeng yung baliwalain yan. Yung 6 trillion nga ni boss nyo ba't hindi nyo ngayon, ba't binabaliwala nyo? Diba? Bakit yung kayang-kaya yung baliwalain yan? Ang dami-dami nga. Bakit si Marcoleta na binabaliwala nyo? Diyan yan ang yan ang hirap sa inyo, nabibisto kayo Hindi pwedeng baliwalain ng committee nyo. Bakit yung kay Marcoleta, bakit yung 6 trillion na gustong pag-usapan ni Marcoleta, ba't hindi nyo pinag-uusapan? Bakit binabaliwala nyo yun? Natatakot kayo? Natatakot kayo na baka kapag hindi nyo sinunod yung nag-uutos sa inyo, kung sino man yung nag-uutos sa inyo, baka halungkatin yung mga kaso nyo? Baka bigla ka na rin magkaroon ng di umano katulad nung kay Pastor Apollo Kibuloy na ginawang kwentong kaso ng mga buhaya. Ganun ba, Kabeni? Ito Kabeni, hindi naman kita pinipersonal. Nagtatanong ako. Kasi nanggaling sa bibig mo sabi mo, hindi nyo pwedeng hindihan, hindi nyo pwedeng hindi tutukan. Bakit yung kay Marcoleta, hindi nyo, ba't dinidedma nyo? Isa ka sa mga gigil na gigil kay Marcoleta ngayon. Di ba? Tapos andyan, naka-caption, naghihintay lang kami. Hanggat maghintay ka lamang. Oo. Sapagkat hindi naman po maganda na walang dahilan, we are going to conduct a motu proprio investigation. Opo. Dapat may batayan po kami na mag-imbestiga. Opo. Kaya sabi ko nga sabi nga nung isang madre doon,
Eh sana naman tahimik. Well, the thing is, ako, nagbigay ako ng paumanhin. I'm sorry na tahimik kami dito. Pero we are always waiting for someone to do something about it so we could be able to investigate bilang committee. Pagkat bilang po ako naging chairman ng Committee on Human Rights. Congressman Benny, nung pananhuba ng Pangulong Digong, ilan ang napatay sa inyong distrito sa war on drugs? Alam mo, Goited, sa aming distrito, mukhang halos wala eh. Inaano ko nga sa buong Maynila kung ilan eh. Baka mamaya. Oy guys, sa mga barateros dyan na mahilig mag kalikalikot, tignan nyo nga kung ano, tas i-post nyo or i-send nyo sa akin sa Facebook ko na Charlie J. Guevara na kung ilan ang namatay na adik sa lungsod ni Kabeni. Gago! Halos wala daw ha, halos wala. Posible. Woo! Parang posible yun, Kabeni Parang posible yung pinagsasabi mo Walang namatay, walang na-involve sa droga dyan sa lugar nyo. Eh kung sa Davao nga meron, sa inyo pa kaya? Gago! Diba? Sa Davao nga may gumagawa pa kahit papano Pa isa, dalawa, sa inyo pa kaya? O sino kinakatakutan? Ikaw? Gago! Sira kahit malulukohin mo Kaya naghahanap po ako ng data sa buong Maynila kung ilan. Wala po silang mahanap sa NCR, oo. For example, like sa Quezon City, napakarami napatay dyan. Pero sa Maynila, wala pong na-assign doon na station commander na galing Mindanao o galing Samar. Oo. Opo, Sa sige Maynila po, ang lahat ng station commander to nagagaling sa Maynila Ted Filon at DJ Chacha. Nasa Radyo Wow! Eto pa, ito. Yan si Kabeni si Kabeni. Go, Kabeni. Ito naman ang sinabi ni sino ba to? Ni Kimbo the Hermes. Eto umamin. Baka sumamin din kayo. Ang galing na rin sa bunganga nyo. Eto na po pakinggi. Siyempre po, Hoy, bakit wala naging pipi si Kimbo, patay tayo niya. Nakamute pala, sorry. Naging pipi si Kimbo. Kimbo pala, Kimbo Hermes. Okay. As speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, doon din po kami. Take care of him. Sana all siya ang padre de pamilya. Kaya naman pala, tig 2.9 ang relo niya. Gago! Kaya naman pala na tig 2.9 ng relo Tapos, sumunod din pala kayo. Kasi like father, ikaw nga kanina, like father, like daughter. Gago! Like father, like son. Okay. Siyempre po, especially kapag na-atake po as speaker. Wow! Gago! Kaya pala nakasuhan si Banat ba? Dahil na-atake niya si Daddy Romualdez. Gago! Siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, doon din po kami. Galing. Sana all. Lupit na. Bistado. So, ibig sabihin pala, Congressman Kimbo at sa lahat ng congresswoman Congresswoman Kimbo at sa lahat ng congresswoman. So, ibig sabihin, porket parang padre de pamilya nyo si Martin Romualdez dyan sa komite, ibig sabihin or dyan sa Congress, ibig sabihin kahit mali na yung ginagawa niya, kukonsintin nyo. Ganun po ba yon, Ma'am Kimbo? Kung ganyan lang din naman po, lumipat na tayo ng mundo. Lipat na tayo ng Mars. Wala pa rito porket padre di pamilya pala, kahit mali, kukonsintin. Sa bagay, eto, di umano. Isa pa. Di umano
na kayo lang din naman ang nakinabang sa 500 billion ni Tamba. Gago! So nasasaktan daw si Maring Kimbo kapag nababanata ng kanyang daddy Tamba. Daddy Wawi, meron kang 5,000 at 5 kilo bugas. Gago! Ay, ang sarap bang gago-gagi. Gago! So yun, ano may kukomento nyo rito, mga banateros, mga kabiyaya, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa mga video ko araw-araw. At syempre, paki-check nyo yung super thanks dyan and yung join button para kayo ay kabilang na sa ating fans, solid fan base. Yun. Gago! So yan, mega love shoutout sa lahat yan. Shoutout kila Papa Shaolin Fish Hunter TV na si El Capitano na siya ngayon. Oy, kay Ma'am May Spencer na ibigay ko na po yung mga gusto nyong ipabigay sa mga banateros. So bali nagpadala siya ng 10,000 at pinamahagi ko na sa mga kuya ko. At walang labis, walang kulang. Oo, kahit na medyo mayayaman na yung mga yon, binigay ko pa rin. Charot lang. At medyo lang shoutout kila Nanay Morning Dew, Ate Lodia, Ate Ana Rod, AJ Warriors, Ate Alexa G, at sa lahat dyan kay Jeb Rivera, kay Boss Randall and Madam, at kay Ma'am, sa inyo lahat. Hindi mo na kayo may isa-isa, no? So yan, ingat palagi, God bless and peace, and bye-bye! Yan ang banateros! Yan ang banateros! Walang inuurungan! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan! Yan ang banateros! Boses ng ordinaryong Pilipino! Banateros ay walang makakaawan! Walang inuurungan! Banateros ay tinutulungan!